13, verse 1 to 17. And the Lord said, "Now before the feast of the Passover, when Jesus knew that his hour had come to depart out of this world to the Father, having loved his own who were in the world, he loved them to the end. During supper, when the devil had already put into the heart of Judas Iscariot, Simon's son, to betray him, Jesus, knowing that the Father had given all things into his hand, and that he had come from God and was going back to God, rose from supper. He laid aside his garments, and taking a towel, tied it around his waist. Then he poured water into the basin and began to wash the disciples' feet and to wipe them with a towel that was wrapped around him. He came to Simon Peter, who said to him, "Lord, do you wash my feet?" Jesus answered, "What I am doing, you do not understand now, but afterward you will understand." Peter said to him, "You shall never wash my feet." Jesus answered him, "If I do not wash you, you have no share with me." Simon Peter said to him, "Lord, not my feet only, but also my hands and my head." Jesus said to him, "The one who has bathed does not need to wash except to his feet, but is completely clean. And you are clean, but not every one of you." Verse 11, "For him who was to betray him, that was why he said, 'Not all of you are clean.' When he had washed their feet and put out his garments, he resumed his place. He said to them, 'Do you understand what I have done to you? You call me teacher and Lord, and you are right, so I am. If I then, your Lord and teacher, I have washed your feet, you also ought to wash one another's feet. For I have given you an example that you also should do just as I have done to you. Truly, truly, I say to you, a servant is not greater than his master, nor is messenger greater than the one who sent him. If you know these things, blessed are you if you do them." Let us pray. Panginoon naming Ama, maraming salamat sa umagang ito na ibinigay mo sa amin upang kami ay patuloy na mag-aral ng iyong salita, magdiwang sa iyong gospel na siyang nagligtas sa bawat isa sa amin. Dalangin namin, Panginoon, na maunawaan namin yung mensahe ng iyong krus na siyang nagdala ng kaligtasan sa bawat isang mananampalataya. Dalangin din namin, Panginoon, na ito'y manatili sa aming kaisipan at bumaba sa aming puso, magbunga ng mabuting gawa para sa kaligtasan ng iba at gayon din conformity kay Christ para sa kapatid namin at sa aming sarili. Dalangin namin sa Banal na Espiritu na kami gabayan sa pag-aaral at bigyan ng karunungan at babukas na tenga at puso sa pagtanggap ng iyong mensahe. Ang aming dalangin ay sa pangalan ng aming Panginoon at tagapagligtas na si Jesus. Amen. Happy Lord's Day mga kapatid. Yung ating passage ngayong umaga ay ang pagbubukas ng bagong book dito sa Gospel of John. Kung onti tayong review doon sa ating tinalakay mula chapter 2 hanggang chapter 12, ito ay Book of Signs. Makikita natin doon na ipinahayag ni Kristo yung kanyang pagiging anak ng Diyos at ang kanyang pagiging Diyos. Ito ay kabilang dito yung kanyang mga signs, yung mga discourse upang maunawaan natin kung ano yung ibig sabihin ng kanyang mga signs. Yung kanyang mga signs ay nagtuturo na siya yung anak ng Diyos, yung pinrovide ng kanyang Ama para sa kaligtasan ng lahat ng hiniram para sa kaligtasan. At ngayon naman, papasok tayo mga kapatid doon sa Book of Glory dito sa Gospel of John. Sa Book of Glory naman, mga kapatid, kung yung Book of Signs, ito ay publicly na i-declare ng Panginoon dito sa Book of Glory naman, yung unang parte ng Book of Glory, ito ay dinisclose lamang sa mga hinirang ng Diyos, sa kanyang mga disciple,
at sa kalooban ng Panginoon na maunawaan nila ng gusto yung ginawa ni Kristo sa kanyang ministeryo at higit sa lahat maunawaan nila yung mensahe ng krus ng Kalbaryo ni Kristo at ang kanyang muling pagkabuhay. At makikita natin na tama yung kanyang ginawa at dahil yung mga disipulo ni Kristo na naging apostol ay nakapagsulat ng gospel at nagamit sa iba't ibang iglesia upang itatag yung iglesia ng ating Panginoong Jesus at ito ay kanyang gamitin para sa kaligtasan. Nakikita natin dito sa Book of Glory, sa unang parte na ating tatalakayin, ito ay yung kanyang farewell para sa kanyang mga disciples. Ito yung kanyang discourse, yung kanyang monologue para sa kanyang mga hinirang. Kausap niya rito ay yung mga nananampalataya talaga sa kanya. So kung tayo ay nananampalataya kay Kristo, tayo ay kabilang dito at nawa itong pagkakahayag ni Kristo ng kanyang gospel sa kanyang mga hinirang ay mas magpatibay at magpatatag ng ating pananampalataya at gayon din magbunga ng mabuting gawa para sa kapurihan ng pangalan ni Kristo at magbunga ng kaligtasan para sa iba. Magbunga ng kaligtasan para sa ating mga kaibigan, sa ating pamilya, at gayon din pagpapatatag ng ating sariling pananampalataya. Ito ay gagamitin ng Panginoon. At kung ikaw ay wala pang pananampalataya, dalangin ang iglesia na ito na sa pamamagitan ng pagkakahayag ng gospel ngayong umaga, na ikaw ay kilusin ng Diyos at bigyan ng pananampalataya upang matanggap mo yung kaligtasan at buhay na ibinigay ni Jesus mula doon sa kanyang kamatayan sa krus ng Kalbaryo. So, konting background dito sa ating tatalakayin sa first part ng Book of Glory. Ito yung farewell discourse at ito ay nahahati sa tatlo. Yung ating tatalakayin ngayong umaga ay kabilang sa unang parte, which is yung introduction. Jesus washed the feet of His disciples. So, Jesus washes the disciples' feet. Ito ay nandito sa chapter 13, verse 1 to 17, at gayon din naman yung announcement ng kanyang betrayal dun sa chapter 13, verse 18 to 30. At pagkatapos ng mahabang introduction na ito, dito na mag-uumpisa yung kanyang farewell discourse sa kanyang mga disciples. At dyan yung prologue, yung announcement of His exaltation, departure, and the giving of the new commandment. Sa chapter 13, verse 31 to 36, I am saying, yung huling dalawang I am saying ng ating Panginoon, I am the way, the truth, and the life. Sa John chapter 14, verse 1 to 14. At gayon din yung promise ng naibibigay ang Holy Spirit doon sa chapter 14, verse 15 to 31. I am saying, ulit, I am the true vine sa chapter 15, verse 1 to 17. The expected suffering and oppression of the world doon sa chapter 15, verse 18 to 27. The power of the Holy Spirit that will reside in His disciples dun sa chapter 16 verse 1 to 15, promise of the Lord that He will turn their sorrows into joy dun sa chapter 16 verse 16 to 24. Departure with the message of peace dun sa chapter 16 verse 25 to 33, at yung conclusion ng unang parte ng ating Book of Glory, which is yung high priestly prayer ng ating Panginoon sa chapter 17 to chapter 17 verse 1 to verse 26. So ito yung background na ating dadaanan. Ang dalangin natin ay madaanan natin ito at mahimay-himay natin ng malinaw sa ating kaisipan. Ngunit sa atin ngayong umaga, binigay ng Panginoon yung introduction doon sa kanyang discourse o yung kanyang pamamaalam
at walang higit na maiinam at magandang mensahe na introduction sa kanila, kundi ang pag-ibig ng Panginoon at yung pag-ibig ng Panginoon na ipinapakita sa kanyang kababaan ng loob. Makikita natin doon sa title pa lang natin na yung act o yung title pa lang ay pagpapakita na ng pagiging mababa ang loob ng ating Panginoon. At ang kagandahan dito sa ating passage ngayong umaga, mga kapatid, ipinapakita nito bago mag-umpisa yung kanilang pagtatalakay sa mga bagay na inutos ng Diyos para sa iglesia niya, yung inutos ng Diyos sa mga kaparte ng kanyang kamatayan at muling pagkabuhay, yung kanilang trabaho bilang church, ipinakita muna ni Kristo kung ano yung kanilang dapat dala-dala na mensahe, ano yung dapat na background ng kanilang paglilingkod sa Panginoon. At ito ay yung pag-ibig ng Diyos na inaipakita sa kanyang kababaan ng loob. Makikita natin dito sa paglilinis ng paa ni Kristo ng kanyang mga disciple, yung kanyang act ng pag-ibig sa bawat nilalang. Ibig sabihin, ang nagtulak doon sa paggawa ni Kristo ng kanyang ng kanyang pagkababa ng loob ay ang pag-ibig sa kanyang mga hinirang. Marahil madaling tumaas ang kilay ng mga baby Christian o baby Reform pagka sinabi natin na mahal ng Diyos yung kanyang mga hinirang. Dahil naalala ko nung ako ay bago pa lang sa Reformed faith, hindi ko matanggap na ako yung mahal ng Diyos. Mahal lang ako ng Diyos dahil kay Kristo. Ngunit sinasabi ng ating passage na malinaw. At gayon din sa John chapter 3 verse 16 na God so loved the world that He gave His only begotten Son. Ibig sabihin, hindi peke o hindi third party yung kanyang pagmamahal sa atin. Yes, may shade iyon ng bagay, ng katotohanan na iyon, pero hindi nangangahulugan na ito na synthetic yung pag-ibig ng Panginoon sa atin. At gayon din, yung pag-ibig na ito na nagdala sa Panginoon sa kanyang kababaan ng loob, ang nagdala ng kaligtasan ng bawat hinirang ng Diyos. So makikita natin dito sa ating passage ngayong umaga, yung mensahe ng gospel in a nutshell. Makikita natin dito, mga kapatid, yung pag-ibig ni Kristo sa kanyang mga hinirang, na pinili niyang mamatay, na kumuha siya ng form ng servant upang iligtas ang bawat hinirang ng Diyos at bawat iniibig niya. Marahil sa madaling pag-iisip, makita natin ito bilang isang conclusion kaagad, na kung ikaw pala ay isang mananampalataya, kailangan meron ka agad ng mababang puso. Ngunit magkakamali ang ating kaisipan kapag tumalon agad tayo doon sa conclusion at doon sa application without knowing yung nilalaman ng kababaan ng loob ni Kristo kung saan ito nanggagaling. Kaya naman minsan dumadating sa punto na ang isang Kristiyano ay nagkakaroon ng maling pietism, maling zealousness, pagsandal sa kanyang gawa, at gayon din, nagiging moralistic at materialistic yung kanyang paglilingkod. Ibig sabihin natin, mga kapatid, na nakatuon yung kanyang kaisipan na siya ay ligtas dahil marami siyang ginagawa. Ibig sabihin, mga kapatid, natutuon yung kanyang kaisipan na siya ay ligtas dahil sa dinagdag niya doon sa kanyang kaligtasan. At anong bunga nito sa iglesia ng Panginoon kapag ganito ang ating pag-iisip? Ang bunga nito sa iglesia ng Panginoon ay maggagawa tayo ng mga gimmick upang tanggapin ng tao yung ebanghelyo ni Kristo. Gagawa tayo ng maraming gimmick na nakakapagod upang hindi alisan ng tao yung iglesia ng Diyos. Nagbubungay yun ng maraming miyembro. Yes, tama. Nagbubungay yun ng maraming tao sa loob ng iglesia.
ngunit hindi ito nagdadala ng kaligtasan sa kanila. Makikita natin dito mga kapatid, yung mensahe ng gospel o yung kababaan ng loob ni Kristo ay nakatuon sa kanyang pag-ibig. At ang itinuturo ng kababaan ng pag-ibig ng Diyos na nagbubunga ng kababaan ng loob ay yung centrality ng cross ni Christ. At yan ang ating unang mensahe ngayong umaga. Makikita natin sa verse 4 to 5, sinabi ni Kristo, o makikita natin sa verse 4 to 5, yung humility ni Kristo, yung kababaan ng loob ni Kristo o ng ating Panginoon sa pamamagitan ng kanyang pag-take ng kanyang outer garment at pag-tie ng towel sa kanyang bewang. Ito ay nagpapakita ng attire ng isang alipin. Ito ay nagpapakita ng isang mababang uri ng tao. At sumunod dyan, mga kapatid, makikita natin dyan yung pag-pour ni Kristo ng tubig sa basin at pag-uumpisa niyang paghuhugas sa paa ng kanyang mga minamahal na disciple at gayon din pagpupunas sa kanilang mga basang mga paa. Ito ay nagpapakita ng imahe ng complete servant mula dun sa attire, sa preparation, hanggang doon sa act o pagpo-perform ng trabaho ng isang alipin. Para magkaroon tayo ng bigat ng kaunti doon sa mensahe ng pagiging alipin o pagkuha ni Kristo ng task ng isang alipin o isang imahe ng alipin. Alam nyo ba na sa Jewish tradition or some Jewish ay naniniwala na yung task ng paghuhugas ng paa ay nakareserve lamang para sa mga Gentile slave. Yes, meron silang mga Jewish slave, pero hindi nila hinahayaan yung kanilang kababayan na Jewish na hugasan yung kanilang paa. Dahil para sa kanila, ang paa ang pinakamaduming parte ng katawan. Dahil para sa kanilang kaisipan, bagamat sila'y mga alipin, yung mga Jews, yung alipin nilang Jews, hindi sila nararapat para sa ganung kababa na trabaho. Kaya dinedesignate nila yung task na iyon doon sa mga hentil o kagaya natin na hindi Hudyo na mga alipin. Alam nila kasi na nakakahiya iyon, nakaka-degrade ng pagkatao. At sa Greco-Roman, nung panahon ng ating Panginoon, yung foot washing ay synonym sa tawag ng slave. So pag tinawag ka ng foot washer, ikaw ay mababang uri ng slave. Ikaw ay Gentile slave. Wala kang karapatan sa land ng Israel kung hindi magsilbi doon sa iyong amo. Hindi katulad ng mga Jewish slave, after 6 years or 7 years, pwede na silang palayain ng kanilang amo. Ganito kabigat yung ginawa ni Kristo. At knowing na yung mga hinugasan niya ng paa ay mga Hudyo, nagulat sila rito. Na dinala ni Kristo, na sinasabi natin kanina, doon sa chapter 12, sa verse 12 to verse 17, na si Kristo ay teacher at Lord. Paanong itong guro na ito ay hugasan ng isang normal na tao na katulad ko? Para sa kanila, nakaka-degrade yun dun sa mataas, sa taong mataas ang kanilang tingin. Para sa kanila, hindi tama na yung isang tao na which is greater than them ay maghugas ng kanilang paa. Ngunit wag din natin tanggalin yung ating kaisipan na itong bagay na to, yung paghuhugas ng paa ng ating Panginoon ay hindi intend para sa mga physical na mga gawain. Ang paghuhugas ng paa ng ating Panginoong Hesukristo ay merong spiritual meaning. Ito ay nagpapakita
ng picture ng gospel sa krus ng Kalbaryo. Na yung mga mabababang uri ng nilalang, na which is sinner, worse than one, enemy of God, ay pinagkamatayan ni Kristo. Pinagsilbihan niya sa pamamagitan ng paghuhugas sa kanila ng kanyang dugo para matanggal yung kanilang kasalanan. Yung kakantahin natin mamaya na hymn, na responsive, sinasabi doon na He washed yung crimson na ating suot-suot na puno ng karumihan, hinugasan niya ng kanyang dugo at ngayon ay whiter than snow. Sino ang tao para bigyan ng ganito ng Diyos? Unang-una, kaaway tayo ng Diyos. Pangalawa, walang obligasyon ng Diyos para tayo ay sagipin sa ating mga kasalanan. Kaya makikita natin yung washing of the disciples' feet ay nagpapakita ng gospel. Ito ay picture ng actual cross event kung saan yung anak ng Diyos ay binigay yung kanyang sarili bilang propitiation ng mga rebel, ng mga kaaway niya, yung transgressor ng kanyang salita. Nai-imagine ba natin yung creator ng langit at lupa, yung ruler ng lahat, ay bumaba rito at kinuha yung form ng isang pagiging alipin para iligtas ka. At yung pag-ibig na yun, ay ang humility na yun na ginawa ni Kristo ay nagmumula doon sa kanyang pag-ibig sa kanyang Ama at pag-ibig sa atin. Para maidala tayo dun sa centrality ng cross ni Christ, tignan natin yung sinabi ni Kristo kay Peter, nung tumanggi si Peter na hugasan siya ng Panginoon. Sabi ni Kristo sa verse 7, "What I am doing, you do not understand now, but afterward, you will understand." Pwede nating sabihin na yung sinasabi ni Kristo dito na mauunawaan mo pagkalaon ay yung yung pagpapaliwanag niya ng mga bagay na ito doon sa verse 12 to verse 17. Pero mas maigi at mas mainam na interpretation dito, mga kapatid, na maipapaliwanag ang lahat dahil kinabukasan, after ng dinner na to, siya ipapako sa krus. Yun ang mas maiging magpagpapakilala at pagpapaunawa ng kanyang pag-take ng isang form ng servant. Pagpapakita ng pag-ibig na nagdadala ng kababaan ng loob upang magamit sa kaligtasan. Dahil sa cross, doon kinlens yung ating mga kasalanan. Ang ibig sabihin ni Kristo kay Peter, representing yung buong disciple ni Christ, mas mauunawaan nila ang kababaan ng loob ni Kristo na siyang nagliligtas at naglilinis ng kasalanan sa krus kung saan ito ang natatanging daan sa kaligtasan, natatanging daan para magkaroon ng buhay na nagmumula sa Diyos. Ang nais ng Panginoon ay ituon yung kaisipan ng kanyang mga hiniram at iniibig sa krus kung saan na ipakita ng higit yung kanyang pagkababa ng loob. Ang pinakamadaling pagkakaunawa dito ay kung hindi mo matanggap yung paglilinis ko ng iyong mga paa, how much more maiintindihan mo yung pagliligtas ko sa inyo. Paano mo tatanggapin na yung hinihintay mong tagapagligtas ay mamamatay sa krus ng Kalbaryo? Yung ina-expect ng king ay mapapahiya sa Jews and Gentiles, sa buong mundo. Mailalantad yung kanyang kahubaran.
Kung babalikan natin yung chapter 12 verse 14, ito ay nagpapakita o pagpapakita ng mababang loob din ni Kristo. Na bagamat yung hari ng mga daigdig ay sinasalubong, wini-welcome, sakay ng magagarbong mga kabayo. Ngunit si Kristo, nang siya ay pumasok sa Jerusalem, sa katipunan ng kanyang mga tao, na mga Hudyo, siya ay nakasakay ng asno. Sa verse 4 to 5 ng ating passage ngayong umaga, pagpapakita ng kanyang paghahanda bilang servant. Sa verse 8 to 10, pagpapakita ng trabaho ng pinakamababang tao sa mundo. Ito ay nagtutulak sa kaisipan ng tao kung paano nagliligtas ang Diyos. Ang tunay na kaligtasan, kung paano matatagpuan ng kaligtasan para sa sanlibutan o para sa mundo, ang victory ay natatamasa sa pamamagitan ng sword, sa pamamagitan ng wealth. Ngunit si Kristo, kinuha niya ang walang hanggang katagumpayan sa pamamagitan ng kamatayan, sa pamamagitan ng paghihirap. Paano mauunawaan ng isang normal na kaisipan o natural na tao ang ganitong mensahe? Ito ay pagdadirect ng kaisipan sa katotohanan na ang pagliligtas ng Diyos ay hindi sa pamamaraan ng katagumpayan na nasa isip ng tao, bagkus katagumpayan sa pagpapakita ng pag-ibig ng Diyos nang kinuha niya ang kaparusahan ng kamatayan dahil tayong lahat ay nagkasala. Yung kanyang mga hiniran at inibig ay nagkasala. Maaari nating kunin yung ating New Testament passage ngayong umaga. Sinasabi ni Paul na have this in mind among yourselves, which is yours in Christ Jesus, who, though he was in the form of God, did not count equality with God a thing to be grasped, but emptied himself but by becoming obedient to the point of death, even death on the cross. Therefore, God highly exalted him and bestowed on him the name above all name. Nauunawaan ba natin yung salita ni Pablo? Na nakamit ni Kristo yung tagumpay ng kaligtasan sa pamamagitan ng pagtatago niya ng kanyang glory at pag-take niya ng mababang uri, pag-take niya ng pagiging servant at kunin yung mga kaparusahan para sa atin. Ang sinasabi natin dito mga kapatid, ito ay spiritual na bagay, hindi isa lamang material na bagay, hindi lamang akto ng isang bagay para masabi yung iyong kababaan ng loob, para masabing ikaw ay naniniwala kay Kristo, para ikaw ay masabing inibig ni Kristo. Alam niyo yung mga maling interpretasyon dito, mga kapatid, katulad ng doktrina ng RCC, nagkamali sila na ilagay ito sa isa sa mga ritual nila. Tuwing Semana Santa, mga kapatid, sila ay nagkakaroon ng tinatawag na Holy Thursday Mandatum, kung saan after ng homily ng priest, sila ay naghuhugasan ng paa. Kailangan nilang makapaghugas ng 12 na paa bilang patunay na sila ay kaisa sa iglesia ng Diyos. Bilang patunay na sila ay mababa ang loob. Bilang sila ay nagsasabing inabot ng pag-ibig ng Diyos at nagbubunga yung pag-ibig ng Diyos sa kanila ng kababaan ng loob. But afterwards, iniyayabang nila yung bagay na yun. Every year akong pa-practice ng Holy Thursday Mandatum. Isn't that humility? Ayun ba yung
Pag-ibig na nagbubunga ng kababaan ng loob. Mali ang kaisipan ng tao patungkol dito. Hindi lamang ito akto o isang material na bagay na pwede nating hawakan. Ngayon din naman sa mga Protestant na katulad natin. Kadalasan ay may minsan pag may nasamang word na water sa isang passage, inililink kagad natin sa baptism. Katulad ng iba nating mga kapatid sa pananampalataya na naililink ito sa baptism. Sinasabi nila na ito ay patungkol sa baptism ng Diyos. Paghuhugas ni Kristo sa Espiritu. Tama yung paghuhugas ni Kristo sa Espiritu, ngunit yung paglulubog at pag-ahon sa tubig, hindi ito yung pinapangahulugan ng bagay na ito. Hindi ito yung mensahe ni Kristo dito. Ito ay pagdadala sa kaisipan ng bawat isang nananampalataya kay Kristo o nakakarinig ng gospel na ito doon sa kaisipan kung ano yung ginawa ni Kristo sa krus ng Kalbaryo. Kung saan naipakita yung humility ni Christ, kung saan hinugasan ni Christ ang bawat kasalanan ng mananampalataya sa Kanya. Kaya naman kahit na yung ating mga sacraments, yung Lord's Supper, yung baptism natin, kung iyan ay hindi nakatuon sa kaisipan patungo dun sa krus ni Kristo, yan ay hindi nagpapakita ng pag-ibig ni Kristo. Yan ay hindi nagpapakita ng pagsuko kay Kristo. Yan ay pagbibigay ng glory dun sa mga material na bagay at pag-asa doon sa mga tangible things na pwedeng magdagdag ng ating kaligtasan. Yung pwede nating makita dito, the Lord is fixing our eyes o fixing the eyes of His follower to His cross. Kaya naman ang sagot ni Peter sa kanya nung verse 9, nung sinabi sa kanya ng Panginoon, kung ikaw ay hindi papayag na hugasan ko, wala kang parte sa aking kaharian. Naunawaan ni Peter iyon. At nagkaroon na naman ng maling interpretasyon si Peter sa verse 9. Sabi niya dun sa verse 9, wag mong hugasan lang yung paa ko, pati kamay ko at ang ulo ko. Muli mga kapatid, yung paghuhugas ng paa ni Kristo sa kanyang mga disciple ay foreshadow nung cross event, yung mismong cross event. Hindi ito nangangahulugan o hindi ito nagtutulak doon sa mismong paglilinis sa balat ng tao, kundi paglilinis ng kasalanan ni Kristo ng mga hinirang ng Diyos para sa kaligtasan. Ang akto ay hindi sa paglilinis ng katawan ang ipinaparating ni Kristo at ipinapahayag ni Kristo, kundi ang pagtanggap ng humility ni Christ na nagdadala sa kaligtasan. Sometimes hindi tayo makapaniwala. O minsan tinatanggihan natin yung mensahe ng gospel. Yes, we affirm na tama yun. But we do not believe. Iba po yung pag-affirm lang sa mensahe at paniniwala sa mensahe. Sa mga mahilig siguro dito sa politika at nag-a-analyze ng mga speech ng mga abogado o mahilig sa mga ganong debate, marahil meron tayong opposite side na narinig natin yung kanilang argument at nag-affirm tayo. But still, we do not believe dahil meron tayong hinuhold na ibang argument at belief. Ganon din dito sa atin mga kapatid. Hindi natin tinatanggap yung humility ni Christ sa paglilinis sa ating kasalanan. Sa pamamagitan ng ating pagtanggi ng pananampalataya sa Kanya. Sa dalawang bagay natin makikita ang bagay na yan sa atin bilang isang mga nakakaranas ng patuloy na kasalanan at gayon din kahinaan natin.
Una, ang pag-correct ng Panginoon sa atin, sa ating mga kasalanan. Tinatanggi natin na banal ang Diyos. Bagamat siya'y nagmamahal, hindi dinefile ng kanyang pag-ibig yung ibang attributes niya. Nandun pa rin yung kabanalan. Yung katotohanan na si Kristo ay namatay sa krus ng Kalbaryo ay totoo yung galit ng Diyos sa kasalanan. Yung katotohanan na kinailangan ng Diyos na bumaba upang pagbayaran ng kasalanan at mabigyan ng kaligtasan yung mga hinirang niya, seryoso yung kanyang kabanalan. Hindi lang ito joke. Huwag natin i-take na niligtas na ako ni Kristo. Hindi ko na kailangan yan as long na marami akong ginagawa sa church. At may isa namang extreme. Yung patuloy na lang dun sa grasya. Siguro hindi pa ako kinikilos ng grasya ng Panginoon. Ibuhos mo pa yung grasya sa akin, Panginoon, upang ako ay pumunta sa repentance at pananampalataya. Tignan natin yung sinabi ni Paul dun sa Galatians chapter 2 verse 20. Sabi ni Paul, I have been crucified with Christ. It is no longer I who live, but Christ who lives in me. And the life I now live in the flesh, I live by faith in the Son of God, by faith in the Son of God who loved me and gave Himself for me. Yung tunay na nakaunawa dun sa cross event, sa mismong cross event, sa paglilinis ni Kristo ng kasalanan natin, ay nagkakaroon ng pagkaapekto sa kanyang buong pagkatao. Yung kanilang buong buhay ay umiikot doon sa pag-ibig ni Kristo na nagdadala ng kaligtasan at buhay sa kanila. Ano yung pinupunto natin dito, mga kapatid? Na yung buong buhay ng mga believer is looking to the cross of Christ. The whole life of the believer is looking to Christ. Yung buong buhay ng isang Kristiyano ay buong buhay ng pagtingin kay Kristo. Hindi na pagtingin doon sa iyong sarili. Ito yung ninanais ni Kristo sa atin. Yung tignan natin siya. Yung malaman natin yung kanyang great mercy, grace from His love. Upang tayo ay mamuhay sa kanyang imahe at sa kanyang purpose. Tignan natin yung binigay nating problema kanina. Yung problema ng isang Kristiyano na nagdadagdag ng kaligtasan para sa kanyang sarili. Na yung patuloy na minamali yung mensahe ng grasya. Ano yung ibinubunga nito sa mundo? Ano yung ibinubunga nito sa ating sarili? Nagbubunga lamang ito ng patuloy na pagiging bansot sa isang pamumuhay Kristiyano. Ito ay nagbubunga lamang ng puro frustration, puro pighati, dahil pilit natin ini-insist, katulad ni Peter, na halos turuan niya si Kristo na hindi ganyan ang paglilinis na gagawin mo sa amin. Hindi ganyan yung ina-expect naming Messiah. Nakikipag-tug of war ka sa Diyos, kapatid. At nasa losing side ka. Ang tendency ng isang Kristiyano, mga kapatid, pagka tayo ay nandito sa state na to, ay mawala yung centrality ng cross ni Kristo sa ating mga paningin. At kung iyon ay mangyayari, mag-uumpisa tayong magtiwala sa ating mga sariling gawa. At
at knowing na yung sariling gawa ng tao o yung gawa ng laman ng tao, ang binubunga lamang nito ay puro kamatayan. Saliksikin natin yung ating mga kasalanan sa umagang ito, mga kapatid. Nagbigay ba tayo ng assurance sa isang tao patungkol sa kaligtasan dahil sa ating mga salita o sa ating mga ginagawa para sa kanila? Binigyan ba natin ng assurance yung ating sarili dahil ang dami mong ginagawa sa church? Busy ka palagi sa church. Yung mga big event, nandun ka sa church. Kapatid, tinatanggal niyan yung centrality ng cross ni Christ. Tinatanggal niyan yung iyong mata doon sa malaking picture ng grasya ni Christ sa kanyang krus. At nagdadala lamang yan ng kapahamakan, ng higit na kadiliman sa iyong sarili. At walang ibang mabisa na gawain dyan kung hindi bumalik doon sa imahe ni Kristo sa krus ng Kalbaryo. At malamang, meron dito na wala pang pananampalataya kay Kristo at patuloy pa rin na tumitindig sa kanyang sarili. Patuloy pa rin hinahawakan yung sarili niyang kakayanan. Nagmamatigas sa harapan ni Kristo na tinatanggihan yung pag-ibig niya, yung kanyang kababaan ng loob sa pagliligtas. Tinatawanan yung gawa ng Diyos para sa kaligtasan at buhay. Walang ibubungang mabuti ang iyong sarili. In fact, hindi ka mabuti. Sinasabi dito ng ating passage ngayong umaga, kapatid, maaari kang maging kabilang sa mga hinirang ni Kristo, maaari kang maging kabilang sa iglesia ng Diyos at maging kabahagi sa purpose ng buhay na ibinigay ng Diyos. Kung ikaw ay mananampalataya sa Kanya at magsisisi sa iyong kasalanan. Tanggapin mo yung biyaya ni Kristo ng pagliligtas mula sa Kanyang pag-take ng form ng servant at lugasan ang iyong kasalanan. At para naman sa mga covenant members ng church, yung ating challenge ngayong umaga, align our life to the cross of Christ. I-align natin yung ating buhay kay Kristo. Kamusta yung ating mga pag-meditate sa mga mensahe? Kamusta kung paano nating tignan yung mensahe ng gospel ni Kristo? Ito ba ay kinoconvict pa rin tayo sa ating mga kasalanan, malaki man o maliit? Nakikita mo ba yung sarili mo na tinatanggihan yung grasya ni Kristo? Nakikita mo ba yung sarili mo pinagtatawanan yung kababaan ng loob ni Kristo? Nakikita mo ba kung paano mo inaapakan yung pag-ibig ng Diyos sa pagpili mo sa kasalanan? Higit doon sa kanyang pagnanais na ikay baguhin, imolde sa wangis ng Diyos upang maging kapaki-pakinabang sa purpose ng Diyos sa kanyang mga nilikha. At walang ibang mainam dyan, mga kapatid, na gawin, kundi ang patuloy na pagdako sa Lord's Day upang marinig mo yung mensahe ng Ebanghelyo ni Kristo. Walang ibang mainam dyan kung hindi sa pananalangin mo sa Panginoon. Yung paghingi mo sa Panginoon ng grasya niya na maunawaan mo yung gospel. Ito ay magdala sa iyo sa pananampalataya at pagsisisi sa kasalanan. Marahil meron pang kabulagan dyan sa iyong mata, sa iyong puso. Hilingin mo sa Panginoon na tanggalin niya yung darkness na nandyan upang maunawaan mo yung gospel at matanggap mo yung kanyang grasya.
Gayon din sa fellowship. Pinagkakatiwalaan ba natin yung bawat isa bilang instrumento ng Diyos? Meron ba tayong mababang loob na handang isubmit yung ating mga kabigatan at gayon din yung ating mga kasalanan upang matulungan tayo ng katipunan ng mananampalataya na mapatayan sa pamamagitan ng liwanag ni Kristo? Sa sacraments, mga kapatid, katulad ng binanggit natin kanina, ito ba ay nagpapaalala sa atin bilang isang babang uri ng tao na tinanggap lamang sa tahanan ni Kristo upang kumain? O baliwala na sa atin yung grasya ng Diyos na makita natin, malasahan natin yung ginawa ni Kristo sa krus ng Kalbaryo at yung inaasahan natin paparating na glory? Yun ay pagpapakita ng kanyang pag-ibig na nagdadala ng kababaan ng loob. Nung tanggapin niya yung kasalanan at mamatay siya sa krus ng Kalbaryo, ibinigay niya yung kanyang katawan para sa atin. Yung dugo niyang naglinis sa atin. Yun ba yung ating inaalala pag tayo ay nagtitake ng sacraments? O tinitake natin yung sacraments bilang affirmation ng ating kaligtasan. Ang affirmation ng ating kaligtasan ay nandun sa krus. Hindi dun sa mga bagay na ginagawa natin. Sa baptism, nakita ba natin kung paano tayo tinanggal na ni Kristo sa mundo at dinala niya sa kanyang kaharian? Alalahanin mo yung pakiramdam mo, kapatid, nung ikaw ay binaptize, nung ikaw ay sobrang in love doon sa pag-ibig ni Kristo. Nung dinala ka ng kababaan ng loob ni Kristo sa humility para sumuko sa Kanya at bitawan yung iyong kakayanan at yung iyong sariling dunong sa kaligtasan. Nawa, mga kapatid, maialay natin yung ating buhay sa cross ni Kristo. Hindi lang natin i-take yung mensahe ng cross ni Kristo as bilang gagawin ko na kagad yung humility. Mga kapatid, nakakapagod yan. Nakakapagod. Lalo na kung hindi iyan nakatuon doon sa pag-ibig ni Kristo. Bakit ako magpapakababa? Bakit tayo magpapakababa? Dahil sa pamamagitan ng kababaan ng loob, o sa pamamagitan ng pag-ibig na nagdala kay Kristo ng kababaan ng loob, sa kababaan ng loob, yun yung nagligtas sa atin. Para sa ating conclusion, mga kapatid, there is no other way to be aligned in the salvation of life or salvation, life and purpose that Jesus bestowed unto us than to look unto His cross. Walang ibang daan para may alay natin yung ating buhay kay Kristo, which is yung kanyang ultimate purpose. Kaya niya tayo hinugasan. Kung tatanggalin natin yung ating tingin doon sa liwanag ng kanyang cross, puro kadiliman at babalik lamang tayo doon sa ating mga dating kasalanan kung saan tayo hinugasan ng ating Panginoon. At dalangin ng church na ito na bawat isa sa atin, ay patuloy na nakatingin kay Kristo. Maging ikaw ay nasa gitna ng kasalanan, maging ikaw ay nasa gitna ng disiplin,
maging ikaw ay nasa gitna ng matinding pighati at affliction sa buhay. Dakila ang pag-ibig ni Kristo na siyang nagdala sa atin sa kaligtasan. Wala tayong higit na kailangan, kundi yung kaligtasan na nagmumula kay Kristo. At ang ligaya natin, mga kapatid, ay sa pagsunod sa kanyang mga kautusan. Let us pray. Panginoon, aming Ama, maraming salamat po sa magang ito na